Kumusta sa inyo lahat? Ako si Aife at welcome sa Curious Bitter Melon, ang koleksyon ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari, twisted, at kakaibang istorya ng totoong krimen at misteryo mula sa iba't ibang lugar. Bago lang ang channel na ito, pero kung ganito ang mga kwentong hilig mong panoorin at pakinggan, please help my channel grow by clicking the subscribe button and turning on the notification para malaman mo kung kailan ako may bagong upload na video. Ang kaso natin ngayong araw ay gumimbal hindi lang sa Amerika, kundi maging sa buong mundo. Bago ko umpisahan ng kwento, gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang video ngayong araw ay naglalaman ng masaselang detalye at maaaring hindi tama para sa ibang manonood. Kung ikaw ay mahina ang loob, nakakaranas ng depresyon o masyado pang bata, ay highly suggest na huwag mo nang ituloy ang panonood. Ang videong ito ay hindi para sa lahat. October 26, 2016, sa St. Mary's Medical Center, nagising ang isang binata na siya ang laman ng mga balita. Puno ng negatibong komento at hindi kaaya-ayang bansag ang laman ng mga ito. Subalit para sa binata, ang tanging natatandaan nito bago siya mawala ng malay ay ang eksena kung saan umalis siya mula sa isang restaurant para umuwi sa bahay ng kanyang ama. Naalala niyang sinusundan niya ang mga bituin dahil walang ilaw sa kalye. Habang naglalakad ay nakakita siya ng isang madilim na figura na may puting muka. Tinawag siya ng figura at kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng boses na tumawag sa kanya. Ito ay si Daniel na kaibigan ng pinsan niya noong bata pa siya. Hindi maganda ang pagkakakilala niya dito at ng mga oras na iyon ay tila ba balak nitong paslangin siya. Dahil doon nagtatakbo ang binata habang takot na sumisigaw. Nang makakita ang binata ng isang may ilaw na garahe, ay hindi ito nagdalawang isip na pumunta doon para humingi ng tulong. Nakakita siya ng babae sa garahe, subalit sinigawan siya nito sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang babae ay isa palang mangkukulam, kung kaya't sumigaw din ang binata dahil sa takot. Takot at nagpapanik na ang binata. Iniisip nito na maaari siyang masaktan. Hindi nito alam kung paano pero nagawa niyang kagatin at pagsasaksakin ang mangkukulam. Pakiramdam niya ay isa siyang aso ng mga panahong kinakagat niya ang babae. Uminom siya ng likidong hindi niya sigurado kung ano at maya-maya pa'y bigla na lang may sumulpot na lalaki at aso sa may pintuan. Sinigawan din siya nito at dahil sa takot ay nagawa niya din itong pagsasaksakin. Ito ang pangyayari sa mundong isinulat ni Austin Heroff. Pero ang nangyari sa realidad ay hindi kayang ilathala ng kahit pa ng pinakamagaling na true crime writer. Si Austin Heroff ay ipinanganak noong December 21, 1996. Naninirahan ang pamilya nito sa Palm Beach Gardens, Florida, isa sa pinakamamahaling lugar sa Amerika. Kilala ang lugar na ito dahil sa mga naglalakihang golf courses dito. Hindi bababa sa $1 million ang halaga ng mga bahay dito. Ang ama ng binata na si Wade ay isang dentista at pharmacist naman ang kanyang inang si Mina. Dalawa lamang silang magkapatid na binubuhay ng mga ito, kung kaya't may kakayanan silang makapamuhay ng mariwasa sa isang lugar na para sa marami ay isang paraiso para sa mayayaman. 13 anyos si Austin nang mag-divorce ang mga magulang nito. Naiwan ng binata at ang nakababata nitong kapatid sa pangangalaga ng kanyang ina sa tahanang kinalakihan nila. Ang ama naman nito ay lumipat ng tirahan na hindi nalalayo sa kanila, kung kaya't madalas ay dinadalaw na lamang nila ito. Sa mga panahong iyon, hindi na alam ng binata ang pakiramdam ng isang taong may pamilya. Palaging nag-aaway ang mga magulang nito hanggang sa unti-unti ay nakasanayan na niya ito. Pero hindi naglaon ay naging maayos ang relasyon ng magkapatid sa kanilang ama at dumating sa puntong tiningala ito ni Austin. Magkagayunman, hindi pa rin naiwasan na umibig ang kanyang mga magulang sa iba. Pareho itong nagkaroon ng kani-kanilang relasyon. Ang naging kapareha ng kanyang ina ay maagang pumanaw dahil sa heart attack. Hindi naman magtatagal ang relasyon ng kanyang ama at naging kapareha nito, ngunit muli ay makakahanap ito ng panibagong karelasyon. Sumunod na taon, nasa high school na si Austin sa Suncoast Community High School.
Subalit dahil sa nadagdagan ito ng timbang at nagkaroon ng mga tagyawat, ang binata ay naging mahiyain at nawala ng kumpiyansa sa sarili. Nagkaroon naman ito ng mga kaibigan na maglaro ito ng football. Sinubukan nitong sumali sa wrestling team ng paaralan ng sumunod na taon, subalit hindi ito tumagal doon. Maaaring sa mata ng iba, isang football star player ang binata. Subalit sa kabila ng taas nitong 6 feet at timbang na 200 pounds, para sa coach at teammates nito ay kulang pa siya sa pagiging agresibo. Sa mga panahong ito unang nakaramdam ng kawalang pag-asa at depresyon ng binata. Dito ito nag-umpisang tumikim ng mga alak at marijuana. Pakiramdam nito ay hindi siya gusto ng kanyang mga nakakasalamuha. Sa kabila ng lahat, pinanatili pa rin ito ang positibong pananaw sa buhay at nangarap itong makatulong sa kapwa. Ayon sa Child Development Institute, sa edad na 13 hanggang 15, mas nagiging dependent ang bata sa mga kaibigan nila kesa sa kanilang mga magulang. Dito nagsisimulang ma-develop ang sense of identity ng isang teenager. Marahil sa kaso ni Austin, ito ang panahon na hinahanap niya ang kanyang sarili. Taong 2015, nag-umpisang tahakin ng binata ang daan patungo sa kanyang pangarap. Kumuha ito ng kursong biology sa Florida State University. Namuhay ito ng hiwalay sa pamilya habang nag-aaral sa universidad. Doon ay naging miyembro ito ng Alpha Delta Phi fraternity. Dahil nga sa pagiging mahiyain ito, nahihirapang makisalamuha ang binata. Madalas ay sa alak itong humihiram ng lakas ng loob para makibagay sa mga kasama. Pero napagpasyahan nitong itigil ang pag-iinom para sa mas maayos na pangangatawan. Subalit mas dumalas ang paggamit nito ng marijuana na umabot sa punto na gumagamit siya nito kada makalawang araw. Sa mga panahong nag-e-eksperimento ito sa mga ipinagbabawal na gamot, sinubukan din nito ang mushrooms, lysergic acid diethylamide o LSD, Molly o mas kilala bilang ecstasy, Xanax, Vyvanse at Adderall. Ilan sa mga gamot na nabanggit ko ay nakapagdudulot ng paranoia at hallucination. Ang iba naman ay ginagamit ni Austin para makapag-focus sa pag-aaral. Sa mga panahong iyon, gumawa ito ng sariling channel sa YouTube na may username na AustiFrosty o A-Frost na may description na "I've got a psycho side and a normal side. I've lost my mind. Help me find it." Ang channel nito ay may mahigit na 2,000 subscribers sa mga panahong ginagawa ko ang video na ito. Ang channel ng binata ay naglalaman ng mga content kung saan makikita mo siyang nagre-rap at mga bodybuildings and fitness tips. Sa huling video na ini-upload ng binata noong August 12, 2016, ay tinalakay nito kung ano ang pananaw niya sa paggamit ng steroid. Inilarawan nito na hindi maganda ang steroid sa katawan. At kung papanoorin mo ito nang hindi mo pa alam kung ano ang nangyari, ay isa lamang itong ordinaryong video. Ganito nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanya si Austin. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat, ito ay binabalot ng matinding kalungkutan. Nailalabas lamang ng binata ang kanyang tunay na nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat sa journal nito. Sa isa sa mga pahinang isinulat nito, ibinulalas ng binata na kung mas matatanggal lang sana niya ang kanyang pagiging mahiyain ay baka mas maraming tao ang tumanggap sa kanya. At habang hinahanap nga ng binata ang sarili ng mga panahong iyon, tila ba lalo itong nalubog sa kawalan. Isang buwan matapos ang school year, sinubukan ni Austin na hanapin ang kasagutan sa kanyang mga katanungan sa pamamagitan ng internet. Mga katanungan katulad ng "How to sell your soul to the devil?" "How do I let God into my life?" At "Why am I losing my emotions?" Sa mga katanungang ito, mababanaag mo ang kalituhang pinagdadaanan ng binata. Nang matapos ang school year, bumalik ito sa kanyang pamilya para magbakasyon. Subalit hindi na ito ang dating Austin na kilala nila. Naging kakaiba ang ikinikilos nito. Hindi nila alam kung ano ba ang dapat nilang gawin. Ninais ng pamilya na tulungan itong makawala sa kasalukuyang sitwasyon niya. Nagplano ang mga ito na isailalim ang binata sa Baker Act
o Florida Mental Health Act of 1971. Isang programa ito sa Florida na naglalayong suriin at pansamantalang i-detain hanggang 3 araw, voluntaryo man o hindi, ang isang taong pinaghihinalaang may sakit sa pag-iisip, lalo na kung may posibilidad na maging mapanganib ito sa iba at sa kanyang sarili. Subalit bago pa man maisakatuparan ang binabalak ng pamilya, ay mangyayari ang hindi dapat mangyari. Ilang araw nang nagpapakita ng kakatwang kilos ang binata bago pa man maganap ang hindi inaasahan. Naging sobra ang pagnanais nitong makatulong sa kapwa dahil umano nakakausap niya ang Diyos. Hindi na halos ito natutulog. Inilipat nito ang kama mula sa kanyang kwarto papunta sa ibang kwarto. May pagkakataon pa na kumatok ito sa kwarto ng kapatid para makitulog dahil umano natatakot ito. August 14, 2016. Kasama ang ama at girlfriend nito, gayon din ang kaibigan, pumunta ang 4 sa isang gun show. Doon bumili ang binata ng isang switchblade para raw sa kanyang proteksyon. Ipinakita pa ito ng binata sa kanyang ina. Nang gabing iyon, bandang 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, kumatok si Austin sa kwarto ng ina dahil naninikip daw ang dibdib nito. Kinuha nito ang aso nila at saka ito natulog sa sahig. Marahil hindi na alam ng inang si Mina ang dapat niyang gawin. Binigyan niya ito ng isang kwintas na cross na may batong opal. Subalit sa halip na ilagay ito ng binata sa bulsa, kagaya ng sinasabi ng kanyang ina, ay isinuot nito iyon at wala itong pakialam kahit sabihin pa ng iba na medyo kakatwa itong tignan. August 15. Nagising ang ina na wala na ang anak sa bahay. Bandang 3:00 ng hapon, nag-text ang nakababatang kapatid ni Austin. Pinapakuha na nito ang ina ng appointment sa isang therapist para sa kapatid. Sumbong nito, nag-U-turn ang binata sa isang red arrow light at sinasabing isa siyang invincible. Sabi pa umano ng binata, and I quote, "I have all this pain and sorrow because I solve these problems people have. I have almost become immortal. I have to die one day," unquote. Kinagabihan, kasama ni Austin ang kapatid at isa sa mga kaibigan niya, gayon din ang kanyang ama at ang kinakasama nito sa Duffy's Restaurant na malapit lang sa lugar kung saan sila nakatira. Wala pang 5 minuto silang nakakaupo ay tumayo si Austin at naglakad papunta sa direksyon kung saan naroon ang toilet ng restaurant. Subalit sa halip na dumiretso ito doon, ay bigla na lang itong naglakad palabas na hindi nagpapaalam man lang kanino man sa mga kasama. Makalipas ang ilang sandali, ay muli itong bumalik, ngunit ilang minuto lang ang nakakalipas ay muli itong tumayo. Lumabas ng restaurant at naglaho sa lugar. Samantala, ang ina nito na kasalukuyang nasa bahay ay namalayan ang pagkatok ni Austin. Dumiretso ito sa kusina at nagulat na lang si Mina nang makitang umiinom ang binata ng mantika. Pinigilan niya ito at sumunod naman ng anak. Dumiretso ito sa kwarto para magpalit ng damit. Dahil alam ni Mina na kasama ni Austin, ang ama at iba pa sa Duffy's, ay inihatid niya ang binata pabalik doon bandang 8:30 ng gabi. Hinintay ng ginang na makapasok ang binata sa restaurant bago malis. Nang makabalik si Austin sa lamesa kung saan naroon ang mga kasama, marahil ay hindi na naitago ng ama ang pagkadismaya, kaya't itinanong nito kung bakit na naman ito umalis. Hindi inaasahan ng lahat ang naging reaksyon ng binata. Itinulak nito ang ama at itinaas ang isang kamay na tila ba susuntukin ito. Pinigilan naman ito ng girlfriend ng kanyang ama. Kaagad nagpaawat ang binata. Tumayo ito at muling lumabas ng restaurant. Sinubukang habulin ng kaibigan si Austin. Subalit nang makalabas ng restaurant ay hindi na niya makita kung saan ito pumunta. Kaya't bumalik na lang ito sa mga kasama. Sa pagkakataong iyon, nag-aalala ang mga ito dahil sa ikinikilos ng binata. Kaya't tumawag ang girlfriend ni Wade sa mga otoridad upang i-report na nawawala si Austin. Ang ina nitong si Mina ay hindi rin naiwasang mag-alala. Naitala ang ginawa nitong pagtawag ukol kay Austin. I don't know how to do this. My son, he's taken off.
seems like he's a little delusional. He says, he feels immortal and like a superhero. So I don't know what's going on with him. And he was out to dinner with his dad today and he took off. That's good? Yes. He has no ID on him, no phone. We'll say, I think the only thing he has on him is a pocket knife switchblade. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang binata ay nagdesisyong umuwi sa bahay ng kanyang ama at sa paglalakad nga nito pauwi, nag-umpisa ang mga pangyayaring inilahad ni Austin pagkatapos niyang magising sa ospital. Sa kasamaang palad, ang mala sci-fi horror na kwentong ito ng binata ay mananatili lang sa kanyang isipan. Ibang-iba sa kanyang pantasya ang totoong pangyayari. Ang Tequesta, Florida ay may ilang milyang layo mula sa Duffy's Restaurant. Lagpas 10:00 ng gabi, nakarinig ng sigaw ang 47 anyos na si Jeff Fisher. Isang sigaw ng pinaghalo-halong takot at pagkagulantang. Nang subukang alamin ni Jeff kung saan nanggagaling ang sigaw, ay napag-alaman niyang mula ito sa garahe ng katapat na bahay niya sa kabilang kalsada. Nakita niya ang kapitbahay na si Michelle na takot at isang hindi niya nakikilalang lalaki na kinakalampag ang pinto ng sasakyang nakaparada doon. Dala ng bugso ng damdamin, kahit hindi alam ni Jeff kung ano ang nangyayari, ay dali-dali siyang tumakbo para sakluluhan si Michelle. Pero bago pa man siya makalapit kay Michelle, ay nakita niya niyang hinablot na ito ng lalaki at ibinalibag sa sahig. Pinaibabawan ito ng lalaki at walang habas na pinagsusuntok. Lalong nagmadali si Jeff sa pagtakbo. Nang namalayan siya ng lalaki, ay binalaan siya nitong hindi gugustuhin ni Jeff na maging parte ng mga nangyayari. Pero dahil alam ni Jeff na maaaring mas lumala pa ang sitwasyon, ay agad niyang sinugod ang lalaki at buong lakas na inihataw sa kalsada. Nakita ni Jeff kung paanong unang tumama ang mukha ng lalaki sa semento nang matumba ito. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, agad itong nakatayo at pinagsusuntok siya. Ramdam na ramdam ni Jeff ang sakit ng bawat unday nito at ilang saglit lang ay napansin niyang duguan na pala siya. Hindi pala kamao ng lalaki ang tumatama kay Jeff kundi isang matalim na bagay. Sa bawat pag-unday nito ng saksak, pakiramdam ni Jeff ay maaari niya itong ikamatay, kung kaya't minabuti nitong tumakbo palayo habang umaasa na sundan siya nito at iwan si Michelle. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, pinilit ni Jeff na makauwi ng bahay niya para makahingi ng tulong at makatawag sa mga otoridad. Matapos niyang tumawag, ang tanging magagawa niya na lamang ay maghintay sa pagdating ng tulong at umasang matulungan si Michelle ng kanyang asawang si John. At habang naghihintay, ay pinaghalong kahindik-hindik na sigaw at malakas na ungol na animo nang gagaling sa isang hayop ang naririnig niya. Ang lalaking nag-aamok sa labas ay walang iba kundi si Austin Haroff. Maya-maya pa'y dumating ang 2 pulis para sumaklolo. Para maging malinaw ang deskripsyon ng mga susunod na pangyayari, hayaan niyo muna akong ipaliwanag ang setup ng lugar. Ang bahay ng mag-asawa ay malapit sa kalsada. Ang itsura ng lugar ay hindi nalalayo sa mga eksklusibong subdivision sa Pilipinas. Mga bahay na malapit sa kalsada, madalang ang dumadaang sasakyan, tahimik at halos wala kang makikitang tao sa kalye. Ang kaibahan nga lang, doon ay halos walang mga gate ang bahay at kalimitan sa mga ito ay may mga grahe na halos parte na ng buong kabahayan. Ganito din ang bahay ng mag-asawang Michelle Meshkren at John Stevens. Sa harap ng bahay nila ay isang garahe na halos ginawa nilang tambayan, kung saan ang mga kapitbahay ay palaging welcome. Nilagyan nila ito ng lamesa, bar, upuan at telebisyon at kung may pagkakataon ay nag-aaya sila ng mga kaibigan at kakilala doon para makipagkwentuhan. Sa harap ng bahay ay nakaparada ang 2 sasakyan na halos nakahadlang para makita mo ang bukas na garahe mula sa kalsada. 2 magkasunod na pulis ang naunang rumisponde sa lugar. Kaagad na bumaba ang mga ito mula sa kanilang sasakyan at tinungo ang bahay ni na Michelle. Natagpuan nila si Austin
na nakapaibabaw sa biktima, pero sa pagkakataong ito ay hindi na si Michelle ang inaatake ng binata kundi ang asawa nitong si John. Hindi malinaw kung paano nakarating si John doon, pero nang madatnan ito ng mga kapulisan ay halos hindi na ito gumagalaw. Nakahandusay na lang ito sa lapag at tila ba wala ng lakas. Sinubukan pa nitong magsalita at humingi ng tulong sa kanila. Sa ibabaw ni John ay si Austin. Mahigpit itong nakayakap kay John. Ang kaliwang braso nito ay nakapaikot sa leeg ng kanyang inaatake na parang isang eksenang mapapanood mo sa wrestling, at ang kaliwang kamay ay nasa mukha ni John. Hindi mawari ng mga pulis kung ano ang ginagawa ni Austin. Bagaman alam nilang hindi maganda ang sitwasyon, ay hindi nila ito magawang paputukan dahil nag-aalala sila na baka tamaan si John. Kung kaya't naisip ng isa sa kanila na gamitan ito ng taser. Nang aktong itututok na ng pulis ang taser kay Austin, ay nakita nito na nasa loob ng bibig ni John ang mga daliri ni Austin at pilit na hinihila palabas ang pisngi ng biktima. Na tila ba isa lamang itong kahon na mahigpit na nakasil na pwedeng piliting buksan. Habang hinihila nito ang pisngi ni John, ay kinakagat niya rin ito hanggang sa mapunit ito. Nang humiwalay ang parte ng pisngi ni John sa kanyang mukha, ay nginuya ito ni Austin at saka nilunok. Ayon sa pulis na naunang dumating doon ay ukab-ukab na ang pisngi ni John nang madatnan nila ito. Nang matauhan naman ng pulis na may hawak ng taser, ay agad niya itong ginamit kay Austin. Subalit wala itong naging epekto sa binata. Dahil sa walang naging epekto ang stunt gun, ay sinubukan ng pulis na sipain sa mukha ang binata. Dahil dito ay kumalas ang binata mula sa mahigpit na pagkakayakap nito kay John, ngunit sa halip na tumigil ay tila walang nangyari at muli nitong binalikan si John. Lalo nitong hinigpitan ang pagkapit at muling kinagat ang mukha ni John. Sinubukan ulit itong sipain ng pulis ng ilang beses pa. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi natitinag si Austin. Patuloy lang ito sa kung ano man ang ginagawa niya. Hanggang sa dumating ang ilan pang mga pulis na may dalang canine na aso. Kaagad nilang pinakawalan ng aso at dahil isa itong trained dog, mabilis nitong kinagat ang braso ni Austin na pilit hinihila ang pisngi ni John. 2 beses na kinagat ng aso ang braso ng binata, subalit tila wala itong pakiramdam. Hinihila niya lang ito pabalik dahilan upang mapunit ang mga muscle niya sa braso at muli ay itinutuon nito ang atensyon pabalik kay John at ipinapagpatuloy kung ano man ang kanyang ginagawa. Sa pangatlong pagkakataon habang tangay-tangay ng aso ang braso ni Austin ay muli itong sinipa ng isang pulis sa mukha. At sa wakas ay nagawa nilang ilayo ang binata kay John. Pero habang pinoposasan nila ito ay nagwawala ang binata at sumisigaw na patayin na siya ng mga ito at may pagkakataon pang sinabi nito, and I quote, "Help me, I ate something bad," unquote. Nang itanong sa kanya kung ano ang kinain niya ay sumagot ito ng humans. Sa sobrang lakas nito ay ilang mga pulis ang kinailangang magtulong-tulong para maiposa si Austin. Matapos iyon ay saka sinuri ng mga pulis ang mga biktima. Sa kasamaang palad, si Michelle na nasa garahe ay inabutan nilang wala ng buhay. Pumanaw ito dahil sa blunt force trauma na ang ibig sabihin ay may isang malakas na bagay o puwersa ang tumama sa parte ng katawan nito. At si Jean na buhay pa nang nadatnan nila ay binawian na din ng buhay dahil sa dami ng pinsalang natamo nito. Si Jeff Fisher naman ay kaagad na naitakbo sa ospital at sa kabutihang palad ay nakaligtas sa panganib. Natagpuan sa pinangyarihan ang switchblade na binili ni Austin mula sa gun show at isang corkscrew na hinihinalang mga ginamit na panaksak ng binata. Si Austin naman ay tila nawala ng malay matapos maiposas. Kaagad nila itong isinugod sa ospital. Napag-alaman sa pagamutan na may ininom itong isang klase ng kemikal na naging sanhi upang hindi mag-function ng maayos ang mga organ nito at masunog ang kanyang esophagus. Dahil dito ilang araw ding hindi nagkamalay ang binata. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya
upang maisalba ito sa kasalukuyang sitwasyon. At matapos nga ang 11 araw, nagising si Austin sa isang masamang balita. Nanatili si Austin ng ilang linggo pa sa ospital para magpagaling. October 3, 2016, tuluyang nakalabas ng ospital ang binata. Subalit agad din itong idiniretso sa Martin County Jail at sinampahan ng mga kasong 2 counts of first-degree murder, attempted murder, at burglary. Dahil sa ipinakita ng binata, isabay mo pa ang history nito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ipinagpalagay ng kapulisan at ng karamihan na ang binata ay nakagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa Marin County Sheriff na si William Snyder, dahil sa pambihirang lakas na ipinakita nito, hinihinala nila na bath salt o flaka ang ginamit ng binata ng araw na maganap ang krimen. Ilan sa mga epekto ng mga nasabing gamot ay ang kawalan ng kakayahan ng isang tao na idetermina kung alin ang totoong nangyayari at hindi. Maaari din itong makapagdulot ng visual o auditory hallucination. Isinailalim si Austin sa mga pagsusuri para malaman kung anong klase ng drugs ang ginamit nito. Dahil ayon sa mga report, 5 araw bago maganap ang krimen ay bumili din ito ng hallucinogenic mushroom na nakapagdudulot ng matinding halusinasyon. November 23 sa parehas na taon, inilabas ng 19th Judicial Circuit State Attorney's Office ang ilang daang pahina ng toxicology report nito mula sa Federal Bureau of Investigation. Taliwa sa inaasahan na nakararami ang naging resulta nito. Ayon sa report, ay walang nakitang designer's drug na katulad ng flaka o ano paman sa sistema ng binata. Ang tanging natagpuan sa dugo nito ay tetrahydrocannabinol o THC, isang klase ng kemikal na natatagpuan sa marijuana. Hindi sapat na dahilan ng maliit na porsyentong ito upang maging bayolente ang binata. Dagdag pa sa mga dokumentong inilabas ng korte ay ang mga testimonya ng mga kaibigan at kapamilya ni Austin na nagsasabing bago maganap ang krimen, ang binata ay kakaiba na ang ikinikilos. May mga pagkakataon umano na gusto nitong subukin ang kanyang kapangyarihan at sinasabi nito na isa siyang immortal o minsan ay kalahating tao, kalahating hayop. Itinagdag pa sa mga impormasyong ito ang history ng kanyang Google searches, kagaya ng paano mo malalaman kung ikaw ay nasisiraan ng bait, ano ang mangyayari kapag hindi ka natulog, white magic, at marami pang iba. Kabilang sa mga dokumentong ito, ang resulta sa ilang test na pinagdaanan ng binata, kagaya ng MCMI na nagsusuri ng personality traits at psychopathology ng isang tao, MFAST at SIRS, para malaman kung ang isang tao ay nagkukunwari lamang na may sakit sa pag-iisip. Ayon sa resulta ng pagsusuring isinagawa ng mga eksperto, si Austin ay nagkaroon ng psychotic episodes ng panahong naganap ang krimen. Kasabay nito ang pagrerekomenda na kung sakaling pasok ito sa criteria ng legal insanity ng mga panahong nangyari ang kanyang pagkakasala, ay ikonsidera sana ng korte na ipasok si Austin sa isang mental na pagamutan dahil maaari itong maging mapanganib sa kanyang sarili at sa iba. Ayon naman kay Dr. Philip Resnick, isang forensic psychiatrist mula sa University Hospitals of Cleveland sa Ohio, na kinuha ng mga abogado ni Austin para alamin kung pasok pa sa criteria of insanity ang binata. Dahil sa malalang mental disease ni Austin, ay hindi na nito alam ang tama at mali. Dagdag pa nito na ang katotohanang nagpatuloy lang ang binata sa ginagawa sa kabila ng presensya ng mga otoridad, paggamit sa kanya ng taser, at pagsipa dito ay nagpapakita na ito ay psychotic. Sinang-ayunan ito ni Dr. Gregory Landrum, isang clinical psychologist. Itinala nito noong October 11 na binibigyang lunas ang pagkakaroon ng schizophrenia ni Austin habang nasa Marin County Jail ito. Sa report ni Dr. Landrum, idinatalya nito ang kalagayan ng mental na estado ni Austin
ilang araw bago nangyari ang lahat. Ayon sa report, ikinuwento ni Austin na noong August 14, isang araw bago naganap ang krimen, ipinapasyal umano nito ang kanyang aso nang maramdaman nito na siya ay kalahating aso at kalahating tao. Na ang mga espiritu ng aso ay parte ng pagkatao nito at nagtataglay siya ng lakas at liksi. Nang umaga bago ang pangyayari, ikinuwento ni Austin na nagsuot siya ng Michael Vick jersey dahil naniniwala siyang iniutos ito ng espiritu ng mga aso. At sa pamamagitan nito ay naramdaman niyang siya ay invincible. Bumili din daw ito ng Fitbit na relo at pakiramdam nito ay isa siyang Terminator. Nang mga oras na nasa Daffy sila, pakiramdam daw ng binata ay isa siyang Angel of Death at nararamdaman niya ang presensya ng Grim Reaper. Maraming bagay pa ang idinetalye sa report. Sa kabila noon, hindi daw natatandaan ni Austin ang pag-inom ng mantika sa bahay ng kanyang ina. At ang mga sumunod niyang naalala ay ang mga nabanggit ko sa intro. Inilabas din ng State Attorney's Office ang mga record ng pag-uusap ni Austin at ng kanyang pamilya habang nasa piitan ito, kung saan ang binata ay nagpapakita ng halo-halong emosyon mula sa pagsisisi, kalungkutan at pagrereklamo. Naging laman ng bawat pahayagan at telebisyon ng pangyayaring ito. Nasaksihan ng buong mundo ang pagdadalamhati ng mga naulila ng mga biktima. Maraming luha ang pumatak sa pagpanaw ng 59 anyos na si John at 53 anyos na si Michelle. Ang garahe ng mag-asawa ay naging bukas para sa lahat. Karamihan sa mga kapitbahay ng mga ito ay doon pumupunta pagkatapos ng mahabang araw. Sumisigaw ng katarungan ang mga kaibigan at pamilya ng mga ito. Mababanaag sa kanilang mga mukha ang walang kapantay na sakit na idinulot ng pangyayaring ito. Subalit hindi dito natatapos ang laban ng mga naiwan na mag-asawa. Ang mga magulang naman ni Austin ay prinotektahan ng anak sa paraang alam nila. Patuloy na gumulong ang kaso. Habang nangyayari ito, ang magkabilang panig ay nagpaunlak ng kabi-kabilang interview. May isang pagkakataon na nagpa-interview si Wade at Austin sa programa ni Dr. Phil McGrew. Sa interview kay Austin, ay isinaad nito na hindi niya alam ang mga nangyari at hindi nito ito gustong gawin. Tinanong ito ni Dr. Phil kung ano ang nais nitong sabihin sa pamilya ng kanyang mga biktima. Mangiyak-ngiyak itong nagsorry at nagsabing sana'y mahanap ng pamilya ni Michelle at John ang kapatawaran sa puso nila. Kung interesado kang panoorin ito ay maaari mo itong isearch sa YouTube. Hindi naman naniniwala ang pamilya ng mga biktima dito. Para sa kanila, ang luha ng binata ay isa lamang palabas. Sa interview naman sa ama nitong si Wade, sinabi nitong naniniwala siya na dumanas ng psychotic episode ang kanyang anak ng mga oras na nangyari ang krimen at nagsimula ito 2 linggo bago nangyari ang lahat. Nang tanungin ito ni Dr. Phil kung ano ang masasabi niya tungkol sa anak, ay mararamdaman mo ang halo-halong emosyon nito habang sinasabing, quote, "He was a good person, extremely nice, gentle person," unquote. December 5, 2017, ang mga abogado ni Austin na sina Robert Watson at Nellie King ay nag-file ng notice of intent para magamit ang insanity defense sa paglilitis. Sa bawat araw na lumipas at lilipas, ang mga naulila ng biktima ay kumapit sa pag-asang makakamit nila ang hustisya. Naghintay sila at naghintay at naghintay hanggang makalipas ang 6 na taon. Ang prosecutor at defense ay nagkasundo na wala ng trial na magaganap. Ang Florida judge na si Sherwood Bauer ay sinintensyahan si Austin Harroff ng not guilty by reason of insanity. Sa madaling salita, sa halip na makulong ang binata ay idediretso ito sa mental hospital at isa sa ilalim sa monitoring
ng Florida Department of Children and Families at hindi makakalabas doon hanggat hindi ipinag-uutos ng korte. Nagpahayag ng victim impact statement ang ilan sa pamilya ng mga nasawi. Isa sa mga tumatak na pahayag ay ang statement ng kapatid ni Michelle na si Cindy Mishkern. Sinabi nito kay Austin na ang importante lang sa kanya ay ang kanyang sarili at ang tanging biktima na nakikita nito at ng kanyang pamilya ay siya at ang pangalang Haref. Itinanong pa nito sa binata kung mahirap pa talagang intindihin na isa siyang cold-blooded murderer at hindi isang biktima. Halos ganito din ang naging laman ng pahayag ng iba pang nagbigay ng victim impact statement. Harap-harapan din nilang ipinahayag ang pagkadismaya sa sistema ng hustisya sa kanilang lugar. Ramdam na ramdam ang puot at sakit sa boses ng bawat isa sa kanila. Bagamat dismayado, ay ipinakita nilang matapang nilang hinarap at haharapin ang lahat. Si Austin naman at ang kanyang kampo ay tahimik lang na nakikinig sa mga hinaing nila. Pagkatapos noon ay naglabas ng pahayag ang abogado ng depensa na si Nellie King. Sa unang talata ng statement nito, sinabi nitong kahit hindi nakapagdulot ng kaginhawaan sa pamilya ng mga biktima, ang not guilty na hatol sa kaso ni Austin Haref, ang resultang ito ay hahantong sa tama at naaayon sa batas na pagwawakas. Dagdag pa nito, 2 eksperto, isa mula sa depensa at isa mula sa estado, ang nagdetermina na si Austin ay kasalukuyang nakakaranas ng psychotic break ng mga panahong naganap ang krimen at hindi napatunayan na may intensyon ito na siyang kailangan upang masabing responsable ito sa kanyang naging aksyon. Ang estado ay nagsagawa din ng neuropsychological testing at napatunayang hindi pinipeke ni Austin ang pagkakaroon ng mental disorder. Nakakadurog ng pusong isipin na biktima sina John at Michelle ng isang taong walang kaluluwa. Biktima si Austin ng kawalan ng tamang gabay. Biktima ang mga naulila ng kawalan ng hustisya. Sa huli, 2 buhay ang nasayang, isang kinabukasan ang natapon, at napakaraming taong naiwan ang manghihinayang. Ikaw, sino sa tingin mo ang biktima sa pangyayaring ito? Ito ang kaso ni Austin Haref. Maraming salamat sa iyong panonood. I hope nag-enjoy ka sa kwento ko ngayong araw. That's it for now. Keep safe and let us all be a better melon. Bye!